Hi mga katendera, sa mga masisipag dyan na mga negosyante. Meron lang ako i-share, no. Medyo hindi ito maganda na experience ko dahil tayo ay na-scam sa mga produktong nabili ko sa mga nagde-deliver dito na padaan-daan lang sa akin para ma-aware kayo at maiwasan niyo itong ganitong klase. So, noong December 31, mga tanghali yon, may bumili sa akin ng isang lalaki na naghahanap ng thumbtack. So, binigay ko sa kanya yung thumbtacks ko at kada isa nito ay nasa 10 pesos. Pagbalik niya ng hapon, sabi niya sa akin, "Ma'am, pwede na ko ilisan kay gamay rag sulod o murag nakuhaan na." Ana po ko, "Sige sir, okay sir." So, i-open na ko siya tanan, in-open ko siya lahat. Yun na nga, same lang talaga siya lahat. Ayan. So, kaunti lang siya. So, ana si customer, "Ma'am, ayaw na lang kay murag same ras latanan." Nag-sorry naman ako kay customer dahil hindi ko naman siya alam at hindi ako aware na kaunti lang pala yung laman nitong mga thumbtacks ko. Dapat kasi ang approximate nito per box ay nasa 100 pieces. Connect ko siya. Yun na nga, nasa 25 to 30 pieces na siya per box. So, lugi si customer. So, tagti 10 pesos yung bintahan ko nito ha. Pero hindi ko alam kung sa ibang store o sa ibang tindahan kung mas mura sila sa pagbenta nito. Ngayon, ang ginawa ko na lang, ayan, binilang ko na lang sila isa-isa. Ginawan ko na lang ng paraan at dapat yung per box ay nasa 100 pieces na para hindi malugi si customer. Di na bali kung tayo ang na-scam or nalugi, basta si customer maibigay lang natin yung saktong bayad nila sa atin. So, hindi na nila yon kasalanan kung tayo ay na-scam o naloko ng ibang tao, basta tayo, hindi na tayo mangloko sa ibang tao, diba? Sa totoo lang, matagal ko na itong nabili. Kumbaga, nabawasan na nga ito ng mga ilang pirasong box. Pero, late ko lang siya na malayan na kulang pala yung laman ng per box sa aking thumbtacks. So, ay ka na, ayan. So, sorry naman sa mga customer ko. So, ayan. At meron pa yung Gillette ko. Ayan, yung Gillette ko. Hindi rin yan original. Hindi rin yan matulis. Masakit daw siya ipangbalbas dito sa kanilang skin. At hindi siya kaganda-ganda gamitin. So, binebenta ko pa rin siya sa murang halaga. Kumbaga, balik kapital ko na lang siyang binibenta para lang hindi sayang yung perang na ilabas ko. Tapos, si customer naman ay sinasabihan ko na lang na hindi ito original na Gillette na shaver at hindi ito pangit siya na klaseng na shaver. So, depende na si customer kung bibilihin pa niya sa akin o hindi na. Basta sinabihan ko na sila na hindi siya maganda nga shaver. Pero yung iba, minsan nakakalimutan kong sabihan sila na pangit siya na shaver. So, ayan, hindi natin mag-expect na babalik pa sila sa atin na bibili ng ganyang mga paninda ko. Pero okay lang yan kasi hindi ko naman yan sinasadya na bumili ako ng ganyang produkto para lang, 'di ba? So, sorry talaga. Ikwento ko lang kung bakit ako nakabili ganyan ng mga ganyang mga paninda ko. So, dati kasi last year may mga van na pumupunta dito, nagdadaan-daan sila. Pumupunta sila sa mga tindahan para i-offer sa mga negosyante na nagbebenta sila ng ganito ganyan. So, ayun na nga sa akin na part dahil hindi naman ako basta-basta makapunta ng downtown at that time ay may sakit ako. Kaya ayun, napabili ako sa kanila. So, yung una kong bili nasa worth 3,000 pesos. So, una ko yung nabili ang yung shaver, thumbtacks, at ano pa ba yun? Nakalimutan ko na. Sa pangalawang van na naman ay ayun na nga. So, nakabili na ako ng battery na Eveready, kiwi, tapos cellophane para pambalot ko sa mga customer ko pag may binibili sila. So, okay na yun. Yun na yung nabili ko. Tapos, meron siyang in-offer sa akin ng isang pad na ito ang kanyang in-offer sa akin. Yun.
baka daw magkuha pa ako ng ganito dahil mabenta daw ito sa mga tindahan. Sabi ko, magkano ba yan? Nung panahon na yon, bago lang ako naubusan ng ganito. Sabi niya, 104 pesos daw yung isang pad. So, doon ako nagtaka. Pero, nakabayad na ako nung unang mga nakuha ko sa kanya ha. Yung mga battery, yung kiwit, yung cellophane. Nakabayad na ako sa kanya. Tapos, kumbaga, pahabol na lang yun niya sa akin na kung bibili ba ako ng ganon. So, sabi ko sa kanya, ang batang mahal sir, nakapalit ko na ito ni Agi, tag 54 pesos lang man ang isa kapad. Tapos, ni-smile lang siya. Siya nga, okay ma'am, asa na ka nagpalit ato ma'am? Paano ko sa downtown? So, ayun, na-scam na tayo doon. No, buti na lang, kaunti lang yung binili ko sa kanya. Pero, yun na nga, na-scam na tayo at hindi na sila bumalik. Ayan, ito naman ay hindi ko siya talaga binibenta. Pero, pag may maghanap na customer, binibigay ko naman. So, depende na yun sa customer. Pero, hindi ko talaga siya pinupush na ibenta dahil meron naman akong ibang klase dyan na binibenta na battery. So, pag personal use na lang ito. Tinandaan ko yung mga lalaki na yon. Tapos, ilang buwan, bumalik yung isang unang naka-van na binilihan ko. So, sabi ko sa kanya, hindi na po, meron na po ako mga cellophane, meron na po akong ganito, ganyan. Ayan, pero naalala ko talaga niya, siya talaga yun na lalaki na yun. At nakita ko siya papunta doon, naglalakad lang at ewan ko kung saan na yung van niya, baka nandun sa kanto at naawa ako, no? Pero naawa ako sa lalaki dahil naglakad lang siya papunta doon siguro sa kanto yun o depende saan siya pupunta. Basta naglakad lang siya at sobrang init dito sa amin. At naawa ako sa kanya habang naglalakad siya papunta doon. Nagpatinda-tindahan siya na nagbebenta yung mga produkto nila at napaka-init dito sa aming lugar. Kaya naawa talaga ako pag naglalakad lang na nagtitinda. At dito sa akin, medyo malayo pa bago ka makakita ng ganitong mga paninda. Kaya naawa talaga ako sa kanya. Pero wala, no choice tayo. Hanggang awa na lang talaga yung naibigay ko sa kanya dahil tapos na tayo. Once is enough lang talaga. Yun na yung share ko. Meron din namang nagde-deliver sa akin dito na paninda pero handmade na siya. Hindi na yung mga ganitong mga produkto. Ayan na parang makikita mo naman ito sa online, sa mga wholesaler namin dyan sa downtown. Pero ayan. So, mga ganyang mga bagay, wala na, hindi na ako bumibili sa mga naka-van at wala nang mga van na nakastop dito para magtinda ng mga ganyang mga paninda. So, tip ko sa inyo para maiwasan nyo ang ganitong mga klaseng mga modus, bibigyan ko kayo ng idea para hindi na kayo matulad sa akin. Una, i-check nyo yung price. Pwede nyo i-check sa mga online kagaya ng Shopee, Lazada, TikTok, kung hindi ba magkalayo yung presyohan nila. Kunyari, magdiferensya lang siya ng 10 pesos or 5 pesos. So, okay lang yan. Kayang-kaya pa yan i-adjust sa presyohan, no? Pero kung naka-times 2 na siya, naka-times 3, tapos ikaw, papatong ka pa, ang ending dyan, kawawa si customer. Mas nakakabuti na wag na lang kayong bibili sa kanila. Doon na lang kayo sa mga wholesaler ninyo sa inyong lugar. Pangalawa, yung quantity ng produkto nila. Kung sakto ba sa bilang yung mga produkto nila, katulad na nitong Thumbtacks, no, diba? Kaunti na nga yung laman, tapos perpresyohan mo pa ng mahal. So, si customer talaga ang kawawa. So, last, sa pangkatatlo naman ay yung quality ng produkto. Kung matibay ba siya, kung hindi ba siya madali lang masira, at hindi ba siya masakit gamitin. So, tulad nitong shaver na nasa akin, na yung tatlong tips na naibigay ko ay makatulong din sa inyo. So, kalang naman din na maka-encounter kayo, kaya po ito na i-share sa inyo. Nabalik kung tayo ang nadaya, basta si customer natin, hindi natin dadayain dahil wala naman silang kasalanan sa kung ano ang na-encounter natin na mga pangyayari sa ating negosyo, diba? Gawa na lang natin ng paraan para maibigay natin yung
yung sakto na binabayad nila sa iyo. So kagaya ko, dinagdagan ko na lang siya. Tapos yung iba naman tulad ng mga shaver na yan, tulad nito, so sinasabihan ko si customer na hindi yan maganda ang quality na shaver, hindi yan original. So ito din hindi ko sure, sinasabi ko sa customer na hindi ko sure kung original ba to na battery, kaya depende na sa kanila kung kukunin ba nila o bibilihin ba nila. Basta ako, nagsabi na ako sa kanila para aware sila sa kanilang binili na hindi maganda yung quality ng kanilang nabili sa akin. Miski yung iba kong paninda dito, tulad ng mga imitation ng mga Blue Torch, ayan, nasa 110 yung bintahan ko sa aking customers. So, pero sinasabi ko sa kanila, sir, hindi yan original at madali lang yan masira. So, depende na sila sa kanila kung bibilihin ba nila yun o hindi. Pero, salamat naman at naubos siya kahit hindi maganda yung quality na Blue Torch na yon. Dapat lang talaga i-inform natin si customer para hindi sila madismaya, no? Para hindi nila maisip na niloloko natin sila. Yun lang, na-share ko lang sa inyo para in kaso makaranas kayo ng mga ganyan, aware na kayo, diba? So, ayan, bye for now. God bless.